Yo, good day everyone! Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. Kasama natin si Octavia, my 2019 CF Moto 400 NK. Ito yung XSR 900 2021, 2018, ang tawag dito? Vulcan S 650. Ito yung sa kaibigan ko kay Norman, yung dalawang motor na to. So this is my one and only motorcycle, si Octavia. Itong tanong na to, ilang beses na ako natanong ito. At siguro ilang beses ko lang itong sinagot, so sagutin ko lang ulit ngayon kasi gusto kong i-share sa inyo kung ano yung may ginawa kasi ako sa motor ko. Binaklas, kinalikot, kinutingting, pero wala namang nagbago. Wala namang sira, wala namang dapat gawin, pero binutingting. And anyway, so let me show you. Okay, so yun ngayon si Octavia. Now, yung ilang beses nang tanong sa akin bakit daw ako hindi pabor sa aesthetics or pagpapaporma ng motor. Biglang kumakain kasi ako. Sabi ko, hindi naman sa hindi ako pabor sa aesthetics or sa pagpapaporma ng motor. Hindi lang talaga ako pabor dun sa napakamahal ng aesthetics. Tingnan nyo yung mga motor nyo. Tingnan nyo yung mga pinagbibili nyo sa motor nyo. Ang mga nasa top 3 niya na pinakamagastos or pinakamahal, purong may connection sa aesthetics. Yun ang kinakaayaw ko, na napakagastos magpaporma at magbihis ng motor. Ngayon, kung ang aesthetics ay mura lang or libre, why not? Why not? Popormahan ko ng popormahan, bibihisan ko ng bibihisan ang aking motor. Araw-araw, bago ang side mirror, bago ang upuan, baka nga linggo-linggo magpaparepaint ako or magpapalagay ako ng kung ano-ano. Diba? Buwan-buwan bago itsura ng motor ko. Yan. Yun nga lang, diba? Kaya ayaw ko sa aesthetics kasi napakagastos, sobrang napakagastos. Okay, so kwento ko lang sa inyo, ano yung binaklas ko, ano yung mga kinutingting ko at kasi ito kanina hubad na hubad itong rear side ni Octavia. Tinanggal ko tong undertail, rear side panels, upuan, yung pillion seat, binaklas ko lahat yan kasi binago ko tong tail tidy. Okay, now usapang tail tidy tayo. Wait lang, posisyon tayo na maayos. Yeah. Okay, usapang tail tidy. So yung dati kong tail tidy na binili sa online, 1,200 pesos. Actually, nilagnat ako noon. Na-confine ako sa Makati Med ng 15 days. Tinamaan ako ng COVID, ng samot-saring cancer. Nagka-AIDS din ako. Namatay ako dahil dun sa 1,200 pesos. Talagang sobrang labag sa kalooban ko. Pero wala akong choice eh. Mahal yung tail tidy para sa CF Moto. Yung binili ko, hindi pa nga yun pang CF Moto talaga. Generic lang yun. Tapos ginawan ko pa ng paraan, nagbaklas pa ako, nagtabas pa ako, nagbutas pa ako ng frame yung pinaka bracket niya, gumawa pa ako ng sarili kong bracket para lang magamit yung tail tidy na yun. 1,200 pesos tapos tumrabaho pa ako. Anyway, so hindi pa rin ako nakontento, naging masaya dun sa tail tidy na yun kasi nakaungus pa rin siya dito nakalabas pa rin siya dito. So ito na yung final version, final edition ng tail tidy. Naisip ko na himay-himayin, katayin yung tail tidy na binili ko sa online. Kinatay ko yun, kinuha ko yung kanyang frame, tapos inilapat ko na lang dito sa mismong undertail. Kaya kinakailangan ko tong baklasin kasi dun ko sa loob nilagay yung mga tornilyo. Tapos wait lang, pakita ko sa inyo. Itong signal lights, naka-integrate na siya dun sa side panel. Ayan, nandun siya mismo nakasuksok sa side panel. Tapos maayos na yung routing ng cable niyan dun sa loob. Para medyo maluwag-luwag ng konti itong ilalim ng pillion. Tapos ito yung kanyang plate light. So meron pa rin akong plate light. So pasok pa rin ako sa batas. Tinesting ko na kanina yung visibility ng plate. Visible pa rin naman yung plate.
kahit na ito yung plate na MV file pa rin ng motor ko at ang LTO ay wala na atang pag-asang i-release yung plaka ng motor ko. Mag-aapat na taon na. Anyway. And then, itong plate na to, itong MV file plate ito, nakasuksok yung tornilyo sa loob. Tapos meron dito yung support sa likod. Hindi ko na mapapakita sa inyo kasi nakasuksok na sa loob, you know. And so, ito lang naman na napakasimple. Yung tail tidy na binili ko online, ginawa ko pang tidier. Mas malinis ngayon yung tail tidy. At nakuha ko yung gusto kong gawin matagal na i-integrate itong signal light dito sa side panel. Ang sabi sa akin ng kaibigan ko, wag daw ito yung gamitin ko. Bumili daw ako nung talagang pwedeng i-integrate yung bubutasan mo pa para daw mas maganda ng konti. Sabi ko, hindi na. Ayokong gumastos para sa aesthetics. Mag-aesthetics ako sa motor, pero very minimal na gastos. So dito, ang nagastos ko dito, yung dati ko pang ginastos sa pagbili ng tail tidy na kinatay ko lang yung tail tidy, kinonvert kong ganito. And again, anyway, so hopefully may na-share ako sa inyo about me. Doon sa mga nagtatanong kung bakit ako allergic sa aesthetics, allergic po talaga ako sa aesthetics, lalo na kung yan po ay sobrang mahal at sobrang magastos. Para sa akin kasi, kung gagastusan mo yung motor mo, mas gumastos ka na dun sa safety and performance. Yung aesthetics, dapat yan, mura lang yan Dapat nga, libre na lang. Napakabarat ko rin dapat ang aesthetics, mura lang kasi wala naman siyang silbi Ang silbi lang niya is, wala lang, pumorma lang. Ano namang silbi ng forma, di ba? Wala namang may dudulot na kapakipakinabang ang forma in terms of reliability ng motor, performance ng motor, yung kanyang safety ng motor. Wala naman, di ba? Walang silbi ang forma, walang silbi ang aesthetics. Pero hindi ako against forma, hindi ako against aesthetics. Against ako dun sa gastos ng aesthetics. But anyway, I'll see you on the next video. This is Man Cannot Ride. Subukan ko tumakas, ma-ride ko ng konti ito, testingin natin. Baka mamaya mahuhulog pala. Wag naman. I-zip tie ko pa to. Meron akong gagawing dito, backup dito para kahit mag-vibrate yung plate, alam kong hindi siya mahuhulog kahit na ano mangyari. Alright, I'll see you around.